y is equals to 1 over x squared plus square root of x all over 2x plus 1. Same process, kunin natin si u, 1 over x squared plus square root of x, tapos yung b natin, 2x plus 1. So, para hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng derivative, convert natin si u, kasi fraction yun. So, magiging x raised to negative 2 lang. So, itinaas lang yung ating exponent dito para maging negative. Di ba kapag negative exponent kasi nililipat natin. So, kunin lang natin inverse. Para gawin natin negative, ilipat natin siya sa taas. Plus, itong square root of x magiging x raised to 1/2. So, na-discuss ko na rin sa previous video natin para ma-convert natin siya sa fractional exponent, yung index niya magiging denominator. Kapag wala nakasulat, ibig sabihin 2 yun. And then, yung numerator niya ay yung exponent mismo ng x o nung nasa loob ng ating radical symbol. So, which is yung 1 dahil walang nakasulat. And then, pwede na natin ngayon makuha si u prime. So, u prime equals, so negative 2, ilalagay lang natin sa unahan, x. And then, negative 2 minus 1 ay negative 3. Plus, 1/2, lagay lang din natin sa unahan, x. So, 1/2 minus 1 ay negative 1/2. So, yan na po ang ating u prime. So, si b prime, mas madali. So, since ito ay x lang, tanggalin lang natin yan. So, magiging 2. At ang derivative naman ng constant ay 0. So, yan na siya. Okay, next. So, ito, kinapi lang natin yan. Di pa tayo nagsisolve, kaya meron pa po tayong mga dx yan. So, 2x plus 1, yun yung b, derivative ng u natin. Di ba ang u natin, x raised to negative 2 plus x raised to 1/2 minus yung u ulit, derivative ng b natin, all over yung b squared. So, paano po naging ganito? Di ba ang b natin ay 2x plus 1. So, yan yung b natin. Ayun. Sabi dito, i-square daw. Yan. So, dapat ganito siya. So, pwedeng ganito na rin siya. Pero, in-expand ko lang. So, 2x times 2x ay 4x squared. Then, 2 times 1 times 2x ay 4x. And then, 1 times 1 ay 1. So, that's why ito naging denominator natin. Okay. After that, i-substitute na natin. So, sabi sa formula, b daw. B natin, 2x plus 1. Ayan yun. And then, u prime. Ano bang u prime natin? Negative 2x raised to negative 3 plus 1/2 x raised to negative 1/2. Ayan. Minus yung u natin. Ang u natin ay x raised to negative 2 plus x raised to 1/2. And then, b prime. Ano ba yung b prime natin? 2. Ayan. So, times 2. All over yung denominator natin na in-expand ko na. Ayan. Okay, next. Nakuha na natin derivative. Wala na tayong gagawin kundi i-simplify muna natin sila. Okay. So, 2x times negative 2x raised to negative 3 ay negative 4x squared. So, 2 times negative 2, negative 4. And then yung x, copy lang natin. So, positive 1 to. And then, negative 3. So, 1 minus 3, negative 2. Kaya, negative 4x squared. Plus, so parang tayo malito dahil ito ay whole number bago ito fraction. So, pagdikitin lang muna natin. Wala muna tayong gagawin. Yung exponent lang muna galawin natin. So, 1 minus 1 plus 1/2. Dahil negative yon magma-minus. So, 1 minus 1/2 is 1/2. Positive dahil mas malaki si 1 kaysa kay 1/2. Minus, so ito 1 times negative 2x raised to negative 3. Ayan. And then, 1 times 1/2 x raised to negative 1/2. Ayan. Minus, ito naman kabila, 2 times x raised to negative 2, magiging 2x raised to negative 2. 2 times x raised to 1/2, magiging 2x raised to 1/2. So, yan. So, ngayon, combining like terms na lang tayo. So, sino pwedeng pagsamahin? Ito, itong negative 4x squared. And then, before that pala, I forgot, since meron pa tong parenthesis, kailangan muna natin matanggal yon. So, change natin lahat ng sign sa loob. So, ito lahat ay kakopyahin natin. Maliban lang dito, ito lang galawin natin. Positive 2x raised to negative 2 magiging negative 2x raised to negative 2. Yung positive 2x raised to 1/2 ay magiging negative 2x raised to 1/2. And then, tsaka tayo magko-combine ng like terms. Okay. So, yan. Proceed tayo. So, mayroon pa tayong parenthesis. Tanggalin muna natin. So, multiplication ng fraction. So, matatanggal lang to dahil isang numerator, isang denominator. So, 1 lang yung matitira. Since 1 lang yan, hindi na natin isusulat. So, kundi ito lang yung ikakopy natin. And then, the rest, kakopy lang natin. Yan. So, yung negative 4x raised to negative 2. And then, ito, binaba lang natin. Kagaya na sinabi ko, yun lang yung matitira. And then, the rest, kinopy lang natin lahat.
So ngayon combining like terms na tayo. Itong negative 4x raised to negative 2, tsaka itong negative 2x raised to negative 2, parehas. Itong x raised to 1 half, parehas. Tsaka itong negative 2x raised to 1 half, parehas sila. Pero iba to dahil ito ay negative, hindi sila pwede, hindi natin pwedeng isama yan dyan. Hindi natin may combine. So, let's start. Pagsamahin muna natin yung mga nakita nating like terms. So, si negative 4x raised to negative 2 tsaka si negative 2x raised to negative 2, parehas negative. Ibig sabihin, i-add natin. 4 plus 2 ay 6 and then copy yung sign na negative. So, nagiging negative 6x raised to negative 2. Then yung 1 half naman. So, negative 2 minus 1. So, since magkaiba yung sign, minus natin. So, 2 minus 1 ay 1. At mas malaki si 2 kay 1, kaya yung sign nito ang ikakopy natin, which is negative. So, ayan, negative x raised to 1 half. Minus, ito wala tayong ginawa, kinapi lang natin. At ito rin wala tayong ginawa, kinapi lang din natin, pati yung denominator. Okay, so it could be the final answer. Pero para mas ma-simplify natin, ayusin natin yung pinaka-answer natin. Dahil meron tayong fraction exponent at meron pa tayong negative exponent. Ayusin natin. So ito, since itong x squared ay negative na exponent, so siya lang yung mapupunta sa denominator. Kaya naging, since 6 ay hindi naman siya negative exponent, mananatili siya sa ibabaw. So 6 over yung negative 2 magiging positive na sa ilalim. Minus ito, x raised to 1 half, balik lang natin siya sa pagiging radical. So magiging square root of x. Minus ganun din to, negative din yung 3 kaya mapupunta sa denominator x cubed. Plus, ito rin. So 1 half, ito yon yung 1 half na yon. Okay, so tapos, ito ay negative kaya mapupunta sa ilalim. And then at the same time, gagawin natin siyang radical kaya magiging 2 times square root of x all over yung ating pinaka-denominator. And then, kung gusto natin, i-arrange pa natin dahil nauna tong 3 dapat kaysa doon. So, magiging ganito siya. Negative, kasi negative yun ha. Negative 2, x raised to 3 o x cubed minus 6 over x squared minus square root of x plus 1 over 2 times square root of x all over 4x squared plus 4x plus 1. Yan. Okay, to further understand our lesson for today, please answer this activity. Maaari po natin i-pause yung video para magkaroon tayo ng mas mahabang oras sa pagsasagot. Okay, let us check. Let's start with number 1. Y is equals to 5 over 2x plus 3. Unang gagawin, identify natin si U at B. Ang U natin ay 5 at ang B natin ay 2x plus 3. Then, kunin natin si U prime. Since ang U ay 5, ang derivative niyan 0 lang. And then, ang B prime natin, so ang derivative ng 2x, since x lang siya, magiging 2. And then, ito, constant, so magiging 0 na. Then, after that, the derivative of y with respect to x. So, inana lang natin lahat muna. Kinapi muna natin yung u at v. Wala pa tayong sinasolve dyan. So, yung u natin, ang v natin, 2x plus 3 dahil v na una. And then, yung u daw, 5. And then, yung isa pang u, 5 ulit. And then, v, 2x plus 3 all over yung v squared, 2x plus 3. Next, substitute na natin tong mga nakuha natin. Ang v natin ay 2x plus 3. Ayan yun, no? V. And then, susunod sa formula, u prime. Ang u prime natin, 0. Minus, dahil minus yun, yung u, ang u natin ay 5. And then, b prime. Ang b prime natin ay 2. All over, ito in-expand natin. 2 times 2, 2x times 2x, 4x squared. 2 times 3, 6 times 2x, 12x. Then 3 times 3, 9. So yan, expand lang natin. And then simplify natin. 2x plus 3 times 0. So since multiply sa 0, mabubura lang yan dahil 0 na yung sagot. Then negative 5 times 2 ay negative 10. So therefore, ang answer ay negative 10 all over 4x squared plus 12x plus 9. Okay, next for number 2, we have x squared all over 3x minus 1. So same process, ang u natin x squared at ang b natin 3x minus 1. Kunin natin si u prime. So magiging 2x na lang dahil 2 minus 1 ay 1. So hindi natin isulat yung 1. B prime natin, so since x lang to, matatanggal lang yun, magiging 3. And then ito constant, wala na yan. So yan ang ating u prime at b prime. So kagaya ng kanina,
Copy lang natin yung u at b, lahat ng u sa formula at yung b natin isa-substitute natin depende dito. So una v, ang b natin 3x minus 1 and then u x squared and then ulit u b x squared and then yung b natin 3x minus 1 and then b squared 3x minus 1 quantity squared. Then dito tayo ngayon mag-substitute. So b, ang b natin ay 3x minus 1 times sabi dito u prime daw, u prime 2x, ayan, minus yung u natin, x squared yun, ayun, times b prime nakalagay, b prime, ang b prime natin ay 3. All over ito, in-expand lang natin, 3x times 3x, 9x squared. 3 times negative 1, 2 times negative 1, negative 2. Times 3x, negative 6x. And negative 1 times negative 1, positive 1. So, naging ganito siya. And then, simplify natin yung numerator natin. So, 2x times 3x ay 6x squared. 2x times negative 1 ay negative 2x. And then, itong kabila, x squared times 3 ay 3x squared. So, pwedeng mag-parenthesis pa tayo, pwedeng huwag na dahil isa lang namang term yan. Pero dahil naglagay ako parenthesis, tanggalin natin siya sa susunod na step. So, magiging negative lang yan. And then, combining like terms, si 6x squared at saka si 3x squared para sa second degree, pwede natin pagsamahin. Isang positive, isang negative, subtraction yon. 6 minus 3 ay 3. And then, mas malaki sa 6 kay 3, follow natin yung sign ni 6 which is positive. Kaya 3x squared lang siya. Minus 2x. And then, yung ating denominator na 9x squared minus 6x plus 1. Okay. Next. X cubed all over square root of x plus 1. So, ganun pa rin. Same process. Ang u natin x cubed. V natin ay square root of x plus 1. So, ito lang naman yung mababago natin, square root of x. So, magiging x raised to 1 half. So, kunin mo natin yung ito na, i-convert na natin. So, magiging x raised to 1 half plus 1. So, ayan, kinonvert ko lang natin to. So, ito na yung gagamitin natin b. O, kunin natin yung u prime. So, magiging 3 x 3 minus 1, 2. Then, b prime natin. So, magiging 1 half x raised to negative 1 half. So, ang derivative ng 1 ay 0. So, wala na siya. So, yan. Yung gagawin lang natin, substitute lang natin yung v at u. Dito, v na una, kaya square root of x plus 1. And then, sumunod doon, u, x cube, and then another u, x cube, and then another v, the square root of x plus 1. And then, square ng v na x, square root of x plus 1. Ayan. So, ito, ngayon, kinonvert natin, ginawa natin x raised to 1 half plus 1. So, yung ating v. And then, yung ating u prime ay 3x squared. Minus yung ating u, x cubed, times yung ating b prime na 1 half x raised to negative 1 half. All over yung ating v squared na square root of x plus 1. Okay lang kahit di na natin expand yan. Paano tayo mahirapan? Okay. So, ito, 3x squared times x squared, 3 times 1 ay 3. And then, 1 half plus 2 ay 5 over 2. So, magiging 3x raised to 5 over 2. Kung nagtataka, paano naging 5 over 2? Ganito yan. So, 1 half, dinagdagan natin ng 2. Di ba? Yan ay magiging 2 and 1 half. So, i-convert lang natin yan. 2 times 2, 4 plus 1 ay 5. So, therefore, magiging 5 over 2. So, exponent niya, 5 over 2. Then, 3x squared times 1 ay 3x squared. Minus, sa kabila naman, cube naman. So, since ito ay 1 half, ito walang numerical coefficient, ibig sabihin 1 yun. So, 1 half times 1 ay 1 half pa rin. Kaya 1 half yan. So, exponent lang. Yung 3 naman, binawasan ng 1 half. 3, binawasan ng kalahati. So, ibig sabihin, 2 and 1 half pa rin. So, which is 5 over 2 pa rin pag kinonvert natin. Yan. Okay. So, ngayon, since ito ay nasa parenthesis, change lang na natin yung sign. So, magiging negative. And then, pwede natin tong pagsamahin. Itong dalawa. Dahil pareha silang 5 over 2. So, 3 minus 1 half, di ba? 2 and 1 half, kagaya na sinabi ko kanina. Or magiging 5 over 2. So, ibig sabihin, magiging 5 over 2 x raised to 5 over 2 plus itong 3x squared all over square root of x plus 2. It could be the final answer, pero para mas magandang tingnan at di tayo malilito, i-convert natin yung exponent na fraction into radical. So, since ito ay positive, ibig sabihin, itatabi natin siya sa numerator.
magiging 5 square root of x raised to the fifth. So, ito ang denominator, siya yung index. Dahil 2, wala tayong ilalagay sa labas. At yung natira, syempre, yung katabi ni x. All over, wag natin kalimutan yung denominator natin 2 kanina. Plus 3x squared all over square root of x plus 1. Quantity squared. Okay, so that's all for today. Sana po ay marami tayong natutunan para sa araw na ito. Muli, this is AJTV, kung saan ating pag-aaralan ang mga pangunahing kaalaman at konsepto na may kinalaman sa matematika. Kung meron po tayong mga topic na nais ma-discuss sa mga susunod na videos, please comment down below. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. Paalam!